Kung naaalala ninyo mga tol, itinanggi ng gobyerno ng China na may kinalaman sila doon sa lumabas na AI-generated video about doon sa unggoy na ginagawang utusan ng Japan at Amerika, mga tol. Pero ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, hindi pwedeng wala silang kinalaman. Naniniwala si DND Secretary Gibo na may kinalaman ang Partido Komunista dyan. So pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre gamitin ko na rin tong pagkakataon na to para batiin ng 112th anniversary ang mga kapatid ko sa INC, sa Iglesia ni Cristo. July 27, happy anniversary sa ating lahat mga kapatid, brethren. Yan, so sana ay lalo pang magtagumpay ang ating pamamahala at ang buong Iglesia ni Cristo. Alright, so ituloy na natin tong balitang to mga kapatid. Panoorin natin. Naniniwala pa rin si Defense Secretary Gibo Teodoro na may kinalaman ang gobyerno ng China sa paglabas ng AI animated video na mga sunod-sunurang unggoy umano ang mga Pilipino. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Sunod-sunurang unggoy. Ang nakakainis kasi doon mga tol, pinapalabas nila na yung paggigiit natin ng ating karapatan dito sa West Philippine Sea o dito sa Scarborough Shoal o sa abuan ng West Philippine Sea na sinasakop ng kanilang 9-dash line o 10-dash line ay hindi sariling kalooban ng mga Pilipino, kundi yun ay inuutos lang sa atin ng Amerika at ng Japan. Alam nyo, yung arbitral award, kaya lang naman nagkaroon ng arbitral award dahil dinalayan ng ating gobyerno dyan nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba? At sa pangunguna din ng dating Associate Justice Carpio, di ba? Nagsampa tayo ng reklamo o ng kaso doon sa dahig. Kasi nga mga tol, nung 2012, di ba, nagkaroon ng standoff dyan sa Scarborough Shoal. No, nagdatingan yung mga sundalo ng China, nagkaroon ng standoff diyan mga tol. Tapos nagkasundo na aalis pareho para hindi matuloy yung kaguluhan o hindi na lumaki pa. Kaso nilinlang tayo diyan eh. Bumalik yung China at hinawakan na nila yung Scarborough Shoal. Kumbaga sinakop na nila yon. So tayo imbis gumamit ng puwersa, dinaan natin yan sa legalidad, sa legality, di ba? Nagpunta tayo doon sa Court of Arbitration na hanggang ngayon mga tol, 10 taon na ang nakakalipas, hindi pa rin kinikilala ng China yung naging hatol, no? Kaya ngayon talaga nagkakaroon pa rin tayo ng problema sa kanila. Hindi naniniwala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi state-sponsored ang AI-generated video na inalabas ng Chinese state media outfit na China Daily na nagpapakita ng racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Ito ay matapos sabihin ng Chinese Foreign Ministry na walang kinalaman ang Chinese government sa paglabas ng nasabing video. Ang problema, sino kaya ang maloloko nila dyan? Alam naman at kilalang kilala sa buong mundo, 'di ba? Na authoritarian government sila. Ibig sabihin nun mga kapatid, hindi ka pwede basta-basta kumilos o magdesisyon ng sarili mo lang nang hindi dumadaan o hindi inaaprubahan ng kanilang gobyerno. 'Di ba? Kumbaga halimbawa ito, China Daily. Alam naman nating ano yan yan ay pinangangasiwaan, pinaaandar ng kanilang gobyerno. Pwede ba naman maglabas ng mga balita yan? Pwede ba naman maglabas ng mga ganitong klaseng video yan nang hindi nalalaman ng kanilang gobyerno o hindi dumadaan man lang? Kasi kahit dito mga tol, sa mga media dito sa Pilipinas, ang isang reporter, ang isang researcher, ang isang anchor ay hindi pwede basta-basta magbalita na lang nang gusto niyang ibalita nang hindi dumadaan doon sa kanilang mga editor,
sa kanilang mga producer. Kailangan alam ng producer yan at kailangan maaprubahan muna ng buong kumpanya kung ano yung mga story, kung ano yung mga balita na ilalabas, on air, ilalabas sa social media, ilalabas sa mga post, ilalabas. Alam nating lahat yun mga tol. Diba? Kaya nga yung ibang mga reporter, para doon sa sarili nila na walang kinalaman yung kumpanya nila, gumagawa na lang sila ng sarili nilang channel. Gumagawa na lang sila ng sarili nilang YouTube channel, FB, di ba? Ngayon dito sa China Daily, alam naman natin mga tol, na ito'y state sponsor, ito'y isang state-owned pag-aari ng China yan. So hindi sila pwede maglabas ng mga ganitong bagay na hindi aprobado o hindi inaaprubahan ng kanilang gobyerno. Alam naman natin yun mga tol eh. Diba? Pero tingnan mo kung paano nila itinatanggi. Sa madaling salita, hindi kasi nila kayang panindigan. Diba? Ministry na walang kinalaman ang Chinese government sa paglabas ng nasabing video. Ayon sa kalihim, walang lumalabas na mga propaganda sa China na hindi dumadaan sa kanilang gobyerno. Sabi mismo yan ni Secretary Gibo Teodoro kasi nga authoritarian yun eh. Palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron, pero sa amin naman, sa Defense Department, di basta namin paniniwalaan. Nakikita rin ng kalihim na may epekto sa Beijing ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Kung minamaliit nila, ibig sabihin may epekto sa kanila. Kasi ang nangyari, wala na naniniwala sa kanila eh. Na-isolate na sila eh. Ang control na lang nila sa sarili nilang mamamayan by way of censorship. Yun yung sinasabi ni Secretary Gibo, wala nang naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila is yung kanilang mga sariling mamamayan. Diba? Sa pamamagitan nga ng censorship, pagtatanggi nila mga tol, kahit nga yung mga pangwawater cannon nila sa mga barko ng Pilipinas dito sa dito sa West Philippine Sea. Lagi nilang hindi nila inaako yung responsibilidad mga tol, hindi nila inaako yung kumbaga, inatarkano namin sila ganyan-ganyan. Hindi, gumagawa sila ng kung ano-ano nga libay. Porket sinasabi nila, Pilipinas kasi nanguna eh. Alimbawa na lang ito, bibigyan ko kayo ng magandang example kung paano sila mag-deny. Naaalala ninyo yung isang warship nila at saka isang tawag dito, Coast Guard nila, hinahabol yung isang barko natin, isang maliit na barko natin, hinahabol hanggang nagkabanggaan yung dalawang barko nila mga tol. Kitang-kita naman sa video, di ba? Kung hindi lang magaling magmaneobra o hindi lang magaling yung nagpapatakbo ng barko natin, sandwich tayo dun. Ipit tayo dun mga tol. Kasi biruin mo, dalawang higanting barko yun, nagbanggaan ganon. Kung tayo nasa gitna, sapul tayo dun. Pero mga tol, sa kabila nung pagkakapahiya nila, ang dinadahilan nila, kasalanan daw natin. Dahil daw sa ating delikadong maniobra kaya sila nagkabanggaan. O, di ba? Hindi nila maako mga tol yung kanilang mga pagkakamali. Ngayon, eto, pagkakamali nila yan. Kasi ito'y naging viral tong video na to eh. Yung unggoy na minamanipula, binibigyan ng script ng Japan at saka ng Amerika about doon sa arbitral award. Hindi ngayon malunok yung ginawa nila mga tol, hindi nila maatim. Kaya ang ginagawa nila, tinatanggi nila, wala kami kinalaman dyan. Wala kinalaman ang naglabas China Daily yun, state-owned media yun. Diba? State-owned media yun eh. Ikaw pa, maniniwala ka ba halimbawa isang programa sa ABS, sa GMA o sa kahit na isang programa pinalabas. Tapos sasabihin nung kumpanya, wala kaming alam dyan. Pinalabas? Pinalabas nga sa channel nyo, tapos wala kayong kinalaman dyan. Lahat yun, nalalaman yun. Lahat yun, dumadaan yun sa dumadaan yun sa proseso. Hindi pwedeng basta-basta sabi nung mga sige, labas natin tong video, wag na tayo magpaalam kung ilalabas natin to. Pwede ba yun? Hindi natanggal sila lahat sa trabaho, naparusahan sila. And by way of fake propaganda and brainwashing. Kaya kawawa din yung mga tao nila dahil nakabihag sa isang magpaniil na mga diktadurya. No? Na ayaw natin. Hindi tayo pwedeng magpaloko sa mga ganyan. Yung halaga ng buhay sa atin at kalayaan natin masyadong malaki kaysa sa kanila. Maliit ang tingin nila sa sarili nilang mamamayan. Ano pa kaya
sa mga dayuhan. Mhm. Nanawagan rin si Teodoro Again mga kapatid, hindi tayo nakikipag-away sa China. Gusto ko lang linawin ulit yan, hindi po tayo nakikipag-away sa kanila. Actually, ang ginagawa nga ng ating bansa is patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa kanila. Patuloy nating pinalalakas yung trade natin, 'di ba? Tuloy-tuloy ang pasok dito ng mga Chinese product, mga vehicle, 'di ba? Makikita mo sa kalsada, ang dami na ngayon 'yan, mga Chinese brand na kotse. Talaga namang maganda rin mga kapatid at mapapakinabangan din naman, lalong-lalo na ngayon na mataas ang presyo ng gasolina. Napakalaking bagay nun mga tol. 'Di ba? Napakaraming Chinese dito sa Pilipinas, yung iba Pilipino na ang turing nila sa sarili nila. 'Di ba? Pero ang problema kasi natin, tulad nga nung sinasabi ni Secretary Gibo, hindi naman yung mismong Chinese, hindi naman yung mismong China eh. Yung partido nila doon. sa mga Pilipino na mamulat sa mga ginagawa ng China. Mhm. Tayo mapagpaniwala o mapagkatiwala tayo, hindi tayo pwedeng tuloy-tuloy na ganon sa ipinapakita ng China. Hindi nila nadaan sa legal, Mhm. eto na ang binabaan nila. Kaya yung pangil nila lumabas. Yung kunwari mabait-bait, Mhm. kunwari lang yon. Ngayon, lumabas na kung ano tunay na ugali. Sa usapin Ooh. naman ang plano ng China sa Taiwan na forced unification na balak nilang gawin sa susunod na taon, sinabi rin ni Teodoro na hindi malayong pwedeng gawin rin ito ng China sa ating bansa. Mhm. Kaya naman kailangan panindigan ng mga Pilipino ang Pilipinas. Mas importante yung effort nila sa West Philippine Sea sa akin at saka sa internal na subversion na ginagawa nila. Katulad ng mga peke na mga industriya, Mhm. ang mga lundag na mga citizen nila na nagfe-fake Filipinos, ang pagkalat nila ng mga illegal na mining at industriya dito. So, pati yung mga ginagawa nila ngayon sa Scarborough at sa ibang mga lugar, etong sa Batanes ay isang senyal kung ano talaga yung intensyon nila. So, ang Pilipinas, maliwanag sa atin, gagawin nilang apakan papunta sa Pacific Ocean. Nako. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ikaw ba naniniwala na walang kinalaman ng gobyerno ng China doon sa AI-generated video na yun? At yun ay inilabas lang ng China Daily ng walang paalam, no, doon sa kanilang gobyerno. Naniniwala ka ba doon? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.